Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Face to Face, Hirit ni Dr. Love. Kuya Joe, ano ho ang problema nyo at sinong inirereklamo ninyo? Ang dati ko pong kinakasama. Bakit? Ano nangyari? Kasi itong huli po, pinabutas, totoo siya may nakakita po kasi, pinabutas na po yung dalawang gulong ko sa pinanakaw yung helmet. Gulong ng motor? Gulong ng motor. Dalawang gulong po. Gaano mo na katagal na kinakasama itong? Almost 1 year po. Almost 1 year. Girlfriend, boyfriend kayo? Hindi po, nagsama po talaga kami. Nagsama. Okay. Hindi, pero hindi kayo, nag-live-in kayo? Opo. Nagkaanak po ba kayo? Hindi po. May anak po siya sa ano po. Sa una? Sa una po. Kuya Joe, sa isang taon na yon, bakit parang galit na galit ka sa kanya? At bakit niya sa tingin mo gagawin niya ang mga ganitong bagay sa'yo? Nung nagsasama po kasi kami, ang wala na pong ginawa silang maghipag. Puro inom. Dati po akong dati po akong may mini grocery na naubos na lang po yon kasi wala nang ginawa. Na-bankrupt po. Nang dahil sa bisyo niya. Opo. Pati ako natuto na rin uminom. Uminom. Sugal. Kasi ganyan talaga yung tendency eh. Pagka pinakisamahan mo, it's either ma-impluwensyahan ka or matanggal mo siya doon sa hindi magandang ginagawa, 'di ba? Okay. Paano kayo naghiwalay? Ano ba ang pinaghiwalayan nyo finally? Itong huli po, bankrupt na po. Wala na akong naibibigay dun sa anak niya na diaper o lagi na humainit ang ulo sa akin. Tapos ang masakit po kasi, yung sarili kong anak, umalis po. Nakita nung bata, hindi ko na namalayan. Doon ako, sa kuya ko, doon ako magta-transfer. Sabi ko, hindi ko na nalaman ko na lang doon sa teacher, sa mga kamag-anak, yung sama ng loob na sa amin. Doon po, umalis yung anak ko. Ilan taon tong anak ninyo? 13 years old po. 13 years old. Nagkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil ang feeling niya... Nakikita na po, laging inom. Ganun. Oo, hindi na napabayaan Pati siya. ako natutong uminom, magsugal. Minsan may yan, Kuya Joe, dahil kung tayo ay nasa tama namang edad at alam na natin ang mga gusto nating gawin, pero may mga taong may hina pagdating sa pag-ibig, ha? Tama po. So, pwede talagang ma-impluwensyahan. Ilang buwan na kayong hiwalay? Almost 2 months na. 2 months pa lang. Ako Ikaw ba ay hindi nakapagpaalam ng maayos kay Len? Nakipaghiwalay ng maayos? Kasi baka pwede yun dahil baka kaya siya nainis sa'yo. Hindi, kasi ang huli namin, nag-request pa nga sa akin na bigyan ko anak niya ng diaper, gatas, load. Sabay sasabihin niya sa akin, may bago na akong kinakasama. Yun po yung masakit. May bago na akong kinakasama. Sabi niya? Opo, yun po sabi niya. Siya ang dating partner ni Joe na hindi pa raw maka-get over. Len, totoo ba to? Halika nga rito. Sinungaling! Kaya po sa Wartec po talaga yan. Sinungaling ka. Wartec. Len, totoo bang ginugulo mo pa rin si Joe kahit hindi na kayo nagsasama? Bakit Ate Len? Anong problema? Bakit sinasabi mong sinungaling? Nakipaghiwalay na po kasi ako sa kanya. Hindi niya po matanggap yung totoo. Yung totoo po yun na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya po hindi nakamaka-move on. Sinisira niya po ako kahit saan po. Sinisira niya ako, pinapahiya niya po ako, minumura niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay, pero 2 buwan pa lang kayong, sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Ako po. Okay, so ikaw. Kuya Joe, ang totoo, sino Yung ba ang totoo. nakipaghiwalay talaga? Gaya po ng binanggit ko, nung sinabi niya na mayroon na sa ibang kinakasama, after ko na magbigay ng gatas, diaper sa mga anak niya. So, Ate Len, kung wala ka ng pagtingin, ang dating kasi sa amin na sinasabi ni Joe, ay kinahuyan mo pa rin siya, pero may kinakasama ka na pala. Totoo ba ito? Wala naman po akong kinakasama kasi nasa ibang bansa po yun. Siniraan po niya. Pero sinabi mo sa text mo na meron ka na. Ayaw ko na po sa kanya kasi siloso po siyang sobra.
Siloso po siyang sobra. Okay, Lagi pero- po niya akong, pinapaya po niya ako lagi, kaya iniwan ko na po siya. Yung ugali po niya, ayaw ko, masama po. Demonyo po yan eh. Demonyo ang ugali mo! Bakit hindi ikaw nagreklamo kung sa tingin mo nauna ikaw po ang siya eh. tama? Nauna siya. Dapat po ipabarangay ko yan. Iniisip ko naman, warpek po kasi sila. Warpek po sila, lalo yung hihipag niya. Ay, yun po, ay ko kasi ng gulo. Kasi nakilala po ako doon, kilala po ako na tahimik na tao lang po. Nang nagkasama po kami, doon nang kagulo-gulo buhay ko. Kasi wala nang ginawa, laging inom. Hindi po. Kaya po ako nagiging war break kasi po yan, pag hindi pinagbibigyan, inaharas po ako niyan. Anong mga pagbibigay? Ano yung mga hindi pinagbibigyan, Ate Len? Katulad ng... Sa kama po. Kuya Jojo, totoo ba to? Ganyan po ang utak ng mga ano, yung lagi kasing lasing yan eh. Natuto Kaya lang di po na- ako di- maglasing dahil din po sa kanya. Bago po Kasi may lagi po siya nakakilala, nagsiselos. kasing na po yan. Bago po may nakakilala. Natuto Saan ba po kayo ako sa nagkakilala? pagsiselos niya. Dati po ko silang customer. Nung kinakasama niya pong engineer, Oh. customer ko lang po dati yan. Saan? Sa ano ko po, sa Tindahan tindahan mo. ko. Okay. Ngayon, nung time na po ng pandemic, walang project yung engineer, hindi nakabalik sa abroad. Lagi kinaibigan ako, doon nangungutang sa tindahan ko, umaabot ng 30,000. Sino? Eto, si Len. Opo. Yung engineer hindi. Sila ang dalawa. Ay. Hanggang sa kinuha na yung loob ko, lagi nandun sa tindahan. Yung ginagawa niya sa akin, ginawa niya rin dati doon sa engineer. Lagi niyang inaaway. Lagi niyang inaaway, gumasa na dahilan, sinisiraan niya yung engineer na yun din ginagawa niya sa akin. Nung wala na, purdoy na ako, wala na. As in, wala na. Okay. Nung napurdoy ka, kasi napurdoy yung engineer, Opo, sinasabi kasi mo. hindi nakabalik. Hindi nakabalik. Opo. So ngayon, nung ikaw naman ang purdoy, Yun. inaaway-away ka na. So, sorry, Ate Len ha, kasi ang hirap deny kaliwat kanan. Hindi natin inaamin. Hindi naman talaga kailangan aminin kasi syempre kahihiyan natin yon. Kaya meron tayong laging mga testigong kasama or kaibigan para magpapatunay. Totoo bang si John naman talaga ang may babae? Sinasabi Meron po mo? siya. May babae si Jo nung kayo yung nagsasama o ngayon lang to? Meron din po yan. Tawagin natin ang hipag ni Len na awang-awa sa sinapit nito. Rose Pasok. Walang hiya ka! Mainit sa Pilipinas, ginagawa mo sa hipag ko. Bakit ka naawa kay Len, Ate Rose? Ano ba talaga ang totoong nangyayari? Ano nangyari, Ate Rose? Bakit ka awang-awa kay Len? May anak po siya ng, 3 taon po. Kaya naawa po ako sa kanya, sa akin po nakatira yan eh. Okay, naawa ka dahil wala na siyang katuwang Opo. sa pagpapalaki ng 3 Opo. years old. Bakit naging katuwang naman daw niya si Kuya Jo? Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanilang dalawa eh. Kasi yan, pumupunta yun sa bahay namin, nagbubusina, galit-galit, hinahanap po to si Len. Sabi ko, wala po rito yung si Len. Sabi ko, may pinuntahan. Binubusina niya, nakakabulaw sa mga kapitbahay po namin. Kaya ganun po yan. Nanggugulo po talaga yan. Kapal ng mukha mo. Okay, so kung ano ang ginawa mo, bakit hindi kayo nagre-report sa barangay sa tuwing nagugulo kayo? Kasi po ma'am, busy po ako sa massage therapy po ako, reflex. Ikaw ba ay na alam mo ang tunay na kalagayan or relasyon ang nangyayari sa loob ng relasyon nila? O si Len lang ang naririnig mo? Hindi ko po alam ang nangyari sa kanilang relasyon. Basta ito, nagdadaing lang po sa akin. Okay, ay normal naman kung sino yung kamag-anak, makikinig ka talaga, lalo na kung dumadaing, ano? So kayo daw ay classmate sa pag-inom. Hindi naman po totoo yan, ma'am. Hindi po totoo. Sinungaling yan. Kahit nga sigarilyo, wala nga po akong alam eh. Bibentang yan, mayabang yan eh. Hayop yan eh. Lahat ng paninira sa amin, So, ginawa totoo bang yan ginugulo mo si Rose? Hindi po. Hindi po. Kahit Gumagawa lang po ng minsan? kwento yan. Gumagawa lang po ng kwento yan. Ikaw ang Kasi gumagawa ng kwento, sinungaling ka. Sinungaling ka. mga utak po ng ano yan, yung Ikaw naluto ang na sa utak demonyo ka. naluto na sa alak. Demonyo ka kasi, Mga utak kaya mo tsura nila, mo, mukha wala ka na ng kayong ginawa. Para kang may sungay ka na dito.
Ganun po sila pagka... Nagpapaawa ka lang. Hindi pa po lasing yan, Sinungaling hindi pa ka. po lasing. Lalo na pag lasing yan. Pag-ibig talaga, no? Complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin umibig. Di ba? Si Joe, may plano ko bang magkabalikan kay ni Len? Po, ang mas malaga po sa akin yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Okay. Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo? Sayang naman yung yung pinagsamahan niyo. Hindi na po, basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako, wag niya po kung siraan ng siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing si Len, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, makaganti nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob nung kanyang dating karelasyon. Mayroong ganong pagkakataon no? Ganyan talaga nagmamahal Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, napalitan ng matinding galit. Ganon, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your story, ha? Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon kasi Ngayon, wala siniraan pa. po niya ako Ikaw talaga, Joe, ang may kagagawa ng lahat, At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa'yo. Nagbigay po yan. Nagbigay po yon. Siniraan niya po nga ako Oo. Kung Hindi na mo po, siniraan, sinabi po niya, di hindi, tuloy huwag na sana po ako yung padalahan. Tigil ko na po kasi nakukonsensya na rin po ako. Tama Dapat na po, hinayaan niyo na lang po Sabi ko kami. tama na, Hinalaan tigilan niyo lang mo po na. ako. Kawawa yung tao. Sana siya na po nakamukon, pinabayaan niyo na lang si ako Len na makakuha dun sa engineer, sinisiraan mo Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Di ba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka engineer. Hindi naman anak ni engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Len, huwag ka magagalit, ha? Inoobserbahan ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi po, sinungaling lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Nako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, huwag na muna tayong magkubit sa isang tao at magli-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Joe, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image. Mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Opo. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, Mama Carl.